Bakit ang step number 1 lang ang ginawa nila? Aresto tapos dinala. Bakit hindi nila dinaan ito sa custodial state sa korte natin? Di ba? Maling-mali sila doon. It's very obvious. Kaya nga sabi ko, this is very unfair on the part of former President Duterte. Rendition and invoke RA 9851, particularly Article 17. Yun lang po. So those are the 3 findings right now. As we speak, we are not certain if we will continue at magkakaroon pa ng... So ano pa ha? Let's wait and see kung meron pang pangalawang hearing dito. Okay? O meron pa silang findings. Pero yun yung 3 na konklusyon nila na mali, no? Yung unang-una yung hindi po ito pasado po, no? Itong crime war against, kasi ang mapapasa lang dito is yung war sa yung mga, for example, merong giyera at marami pong namamatay sa giyera o kung ano man yung kasalanan ng akusado, doon lang yun pasado. Okay? Hindi ko masyadong naiintindihan yun, pero isa yun. Okay? Na, kalimutan ko yung term niya crime against humanity. Okay? Crime against humanity. Pangalawa, yung hindi po binigyan ng tamang pagkakataon po yung rights ng akusado. Meaning to say, yung rights po ni former President Duterte hindi po na anong tawag doon? Hindi po na pagbigyan. Okay? Humihingi si Tatay Digong, marami pong mga rights na hindi po nila na-execute. Yun pala yung term. Okay? Yun yung pangalawa. Ang pangatlo, na itong wala tayong jurisdiction, walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas at maling-mali po ang the way na inaresto itong si Tatay Digong. Wala sila nag-follow ng tamang procedure. Okay? So, ayan, good luck sa inyo ha. Sa statement na ito ni Senator Amy Marcos, pahiyang-pahiya sila dito. Okay? At heto, dahil dito sa pahayag ni Senator Amy Marcos, natanong itong si Panelo, no? Na anong masasabi mo, Attorney Panelo, na talagang pinatunayan ni Senator Amy Marcos na maling-mali po yung pag-aresto ng mga administrasyon na ito kay Tatay Digong. Hinamon tuloy itong si Amy Marcos na kung sa tingin mo, Amy Marcos, which is tama rin naman si Panelo kung sa tingin mo, Amy Marcos, maling-mali yung ginawa ng kapatid mong Bongbong Marcos, sige nga, mag-file ka ng impeachment complaint. Kung ganyan ka kaseryoso dito sa hindi ka sang-ayon dito sa nangyari kay Tatay Digong, di ba? Tama si Panelo. Ito, panoorin natin itong si Panelo. Play. Talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang ulo ng gobyerno ay ang iyong kapatid. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat siya may culpable violation of the Constitution. Kaya nahamon mo sa kanya. Diba? Basing on the initial findings ni Senator Amy Marcos, maraming mga paglabag sa ating konstitusyon. So mag-file ka ng case, di ba? File ka ng case, mag-file ka ng impeachment sa kapatid mo, di ba? 'Yun ang tama. Hahanga yung taong bayan. Karami po doon sa hearing nila Senator Amy Marcos. Ano po masasabi niyo doon, sir? Dahil kung wala sa makaalala. Sabi ko na yun, yung Senate hearing na yun, sabi ko, kasi hindi ko masabi niya, gusto niya kalaban. Kung ano nangyari, anong nangyari, video na lahat, kita na ng bumuto kung ano nangyari. Sabi niya, sumala ba, kung sumunod ng pulis, alam na namin na, hindi sumunod ng pulis sa batas Tama. So kung malaman, kung may jurisdiction o wala, kung meron bang ano yung interport, natin yun, alam na natin
Kaya sabi ko, di ba tinanong ako ng mga reporters sa isang forum. Kasi before nagkali siya sa Senate hearing, sabi niya, hindi na siya akin ng rally ng alyansa. O di ba sagot ko, wala, kayo pa na. Sa mundo, mulay-mulay lang mo. Kaya alam mo, ang problema sa babae, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. Ito ha, si Atty. Panelo po, naniniwala siya na itong si Senator Amy Marcos, ginawa niya itong mga hearing na ito na kuno ipinagtanggol si Tatay Digong, pero ang paniniwala po ni Atty. Panelo namamangka siya sa dalawang ilog. Lagi naman nating sinasabi yan dito sa ating channel, di ba? Na gusto niya na makakuha ng boto dito sa mga Duterte, gusto rin niya makakuha ng boto dito sa mga loyalista. Hindi yun po pwede. The only way na maniniwala ang taong bayan sa inyo, Amy Marcos, is that mag-file ka ng impeachment complaint laban dito sa kapatid mo. Kung talagang totoo ang pagkampi mo kay Tatay Digong. Kasi yung ginawa ng kapatid mo, maling-mali. Kasi naniniwala itong si Atty. Panelo na yung mga hearing doon sa Senado, tama rin naman na hearing yun, pero sabi ni Panelo, kasi lawyer siya parang sinabi niya na bakit mo pa kailangang mag-hearing na alam naman natin yun. Sa simulat sa poll, kitang-kita yun sa mga videos that was uploaded sa social media na maraming mga pinaglabag sa batas yung pag-aresto. Di ba? So, ibig sabihin, siguro ni Atty. Panelo na parang pakitang tao lang yung hearing na yun. Di ba? Parang ganun po yung datingan sa sinabi ni Atty. Panelo. Kaya, sabi ni Panelo, maniniwala ako sa iyo, Amy Marcos, kung patunayan mo. Kasi alam mo na maraming mali sa ginawa ng kapatid mo, mag-file ka ng impeachment complaint. Pero nagkakagula pa siya na tinitaas ang pamilya ng kapatid niya. Pagkatapos, nung nakita niya na nakita naman siya ng oportunidad na pwede mahalin siya ng mga Duterte, eto na naman siya. Tapos, eto na. Diba, yung kanyang kapatid, hindi siya binabanggit. Ano ba, 3 beses na nada sa natin. Kaya no choice ngayon siya. Ngayon sabi niya, she voted me. You did not vote, you were fired. Tinangkap ka talaga ng alyansa. Kaya, tingnan nyo, ang survey na, ang trajectory niya pabagsak. Kasi nga, ang tao, wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. Wala nang pagtitiwala. Kaya ayaw nang gawin niya pa. Kaya nga, di ba? Lesson learned yan sa mga lahat ng mga politicians. Hindi ka dapat marami yan marami dito sa sa Pilipinas yung mga ganyang politika, yung gumigitna sila. Ito awayan ito ng mga malaking pangalan sa politika. Gumigitna ka lang. Konting papanig dito sa kabila, konting papanig dito naman sa other side para magmukha siyang walang kinakampihan. Akala siguro nila na boboto ito sa inyo, ito rin boboto sa, di ba? At the end of the day, magagalit yung both sides. Yan ang disadvantage Magagalit ang both sides, hindi ka na iboboto Anong mangyari? Babagsak yung rating mo. Sabi nga ng mga Kastila, merese. You deserve it. Merese. Pero sir, saan kaya patutungo doon yung ginawa nilang hearing na yan? May makakasuhan ba? Saan kaya patutungo yung ginawang hearing nila? May makakasuhan mo ba? Sa programa ko. Ito. Tinatanong, anong purpose ng hearing na yun? May makakasuhan ba? Ito na yung sinabi ni Panelo. Sabi ko sa kanya, actually, sa TikTok, Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa ko,
Demanda mo. Ikaw mismo mag-demanda kami sa mga pulis na lumabang na batas. Number 1. Number 2, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ng impeachment laban. Tama. Kasi alam mo, Senator Amy Marcos, sa totoo lang, wala kaming problema sa hiniring mo, no? Na itong pag-aresto ni Tatay Digong. Napatunayan mo, kami, sa totoo lang, humanga kami na napatunayan mo talaga sa taong bayan na mali si Remulla, mali si John Vic, mali si Torre, mali yung kapatid mo. Yes, na napatunayan mo yun. Pero isa lang, kung totoo ang iyong pag-investigate na yan, idemanda mo itong mga taong ito. Pati yung kapatid mo, mag-file ka ng impeachment. If you are true to your investigation. Violation of the Constitution. Kaya nakabo mo sa kanya. Hindi mo siya magagawin. Kasi kapalat pa yun siya. Hindi sir. Di ba? So, tama si Panelo. Tama siya. We are waiting, Senator Amy Marcos, na talagang itodo mo yan. Ito. Sinagot na rin ito, na itong kung sino ang nag-uudyok dito sa zero remittance, wala pang plano ang Malacanang kasi hindi pa nila tukoy kung sino ang nag-uudyok dito sa zero remittance. Sa analysis po natin, baka ito ay kakasuhan ng administrasyon na ito. Ang tanong dyan, nasa batas ba natin yan?